Ang mga totoong dahilan bakit ayaw nilang maging presidente si Bongbong Marcos at bakit lahat ng paraan gagawin nila para makondisyon ang mga tao laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Una, lalabas ang katotohanan sa global debt facility ng World Bank at IMF na ito pala ay property ng Pilipinas na siniset up ni Marcos. Ikalawa, ma-implement ang Marcos Humanitarian Program sa Pilipinas, magpapatayo ng mga libreng pabahay para sa mga Pilipino at iba pang programa na magiging dahilan sa pagkawala o paghina ng negosyo ng mga oligarkong nagpapabayad ng house and lot sa malaking halaga. Ikatlo, magpapatayo ng mga sariling pabrika, bubuksan ang mga plantang nuclear, magpapagawa ng mga dam at hydro-energy facilities, ultra-modern infrastructures tulad ng mga bullet train, etc. Iba pang mga technological advances na kung saan hihina ang negosyo ng mga dayuhan sa Pilipinas na kasabot nilang nakikinabang sa mga pag-aalipin sa mga Pilipino. Ang ikaapat, ipamimigay sa mga magsasaka ang mga lupaing pangsaka at agrikultura. Hihina ang pag-angkat ng mga bigas mula sa ibang bansa dahil tatangkilikin ang sariling produksyon ng bansa na siya namang ikalulungkot ng mga negosyanteng oligarko na kasusyo ng mga dayuhan. Ang ikalima, pati mga tribal groups ay pag-aaralin ng libre mula sa elementarya hanggang sa kolehiyo, kasama ang lahat ng mga Pilipino, maging sa mga anim. Lalakas ang value ng Philippine Piso dahil magiging gold backup ang pira natin at hindi na tayo didepende sa US dollar kung saan wala naman tong backup na ginto. Mapipilitan ang Federal Reserve na magdeklara ng bankruptcy dahil mahihigitan ng value ng Philippine currency dahil sa value nito may katumbas na ginto kung magkataon babagsak lahat ng bansa at ekonomiya na nakadepende sa dollar at ihina ang value ng stock market at mapipilitan ang iba't ibang bansa na makipag-tie up sa Pilipinas dahil mawawalan ng value ang kanilang mga currency na backup ang debt o utang imbis na ginto. Ang ikapito, hihina ang kita ng mga business owner sa Makati na pinaghaharian ng mga elitista dahil magiging fully sustaining ang bansa dahil sa regular na pag-release ng trilyong pondo mula sa internet, mula sa mga interes ng mga ginto ni Marcos na lumalaki sa loob ng mahigit 60 years mula noong year 1950 to year 2000 hanggang ngayon. Ang ikawalo, natatakot sila na ma-implement ang last will and testament ni Marcos dahil wala nang maghihirap ng mga Pilipino at mawawala ang oligarchy system sa Pilipinas kasi pantay-pantay na wala nang elitista at wala na ring squatter, kundi lahat ay magiging totoong maharlika sa pamumuhay. Ang ikasiyam, mawawalan ng kapangyarihan ang mga banyagang naghaharian sa mga lupain ng bansa. Ang ikasampo, babawiin ang lahat ng mga property ng gobyerno na pinagbibinta ng mga Aquino at Ramos sa mga elitistang mayayaman tulad ng electric and water firms. At dahil dito, baka pati kuryente at tubig ay wala ng bayad o kung meron man ay nakakaliit na for maintenance purposes only. Ang ika-11, malalaman ng buong mundo officially na ang lahat pala ng bansa, pati Amerika, ay umaasa lang sa ginto ng Pilipinas. Dahil alam nila na ang Central Bank of the Philippines ay ang nag-release ng Fund for Welfare of the Nation. Ang ika-12, mapapatunayan na lahat ng mga akusasyon sa mga Marcos about the sinasabi nilang ill-gotten wealth ay hindi naman totoo dahil sa pagsasa publikong huling habilin at testamento ni Pangulong Marcos. Ika-13, magiging mas makapangyarihan ang Pilipinas kaysa Amerika at pati
mga karatig bansa nito sa Timog Silangan at sa Asia ay hindi nagdepende sa dollar kundi sa Philippine currency na. Ang ika-14, ang ekonomiya ng Pilipinas ay papailang lang na parang agila sa sobrang taas sa papamayagtag na kahit walang foreign investors or external trading na magaganaw ay pakikinabangan ng lahat ng mga Pilipino.